everyone. So by the way, once again, my name is Jelord and today is Sunday. So ngayon, pag Sunday, oras ng pag-aaral. So ngayon, dito sa company na sinasakyan ko, meron kaming tinatawag Engine Rating Continuous Education Report. So ito yun siya. So sa pamagitan nito guys, mai-enhance yung mga ratings natin, na especially yung may mga license, para preparation para sa kanilang promotion sa kanilang career. So ngayon, ang pag-aaralan namin ay tungkol sa main air compressor. So yun guys, gusto ko lang i-clarify na ngayon is Sunday at tapos na yung duty ko. So ngayon, nag-retain ako ng mga ilang oras para i-educate lang yung mga gustong matuto. So ngayon, ito na yung video namin about sa main air compressor. Pero bago ang lahat, ito muna yung magiging learning outcomes ng video ito. So ngayon guys, ay mag-start na kami sa aming topic. At ang aming topic for today is main air compressor. So, ang tanong ko muna sa inyo, ano nga ba yung main air compressor? So, ano yung main air compressor? So, ano nga ba yung main air compressor? Para sa'yo, ano yung main air compressor? Sir, ito yung ginagamit sa pag-start na main engine o ng generator. Tapos, ginagamit dito minsan sa paglinis. Sir. Okay. So ikaw, ano yung, para sa'yo, ano yung main air compressor? Ito yung machinery sir na nagpo-produce ng compressed air sir para gawin sa mga machinery sir. Dito sa pwede rin sa panglinis, pang-start ng makina, engine, generator, okay, sa mga parts na pag-control. Okay. So lahat ng sinabi nyo is tama. So ang main air compressor ay nagko-compress ng hangin para ito yung ginagamit natin dito sa engine room or sa deck. So ang main air compressor ay nagpo-produce siya ng hangin, di ba? So ano yung mga hangin na pinoproduce niya? Ano yung mga idea na pinoproduce na hangin? Anong klaseng hangin yun? Di ba, mula sa compress sa atmosphere, isasaksyon siya ngayon ng filter, papasok sa mismong compressor, at saka na tayo pupunta dun sa loob kung ano nangyayari doon. Doon muna tayo sa basic na mula sa atmosphere, papasok sa filter, then papunta sa tangke. So anong tangke doon na siya mapunta? Air reservoir. Pero anong klaseng tangke yun? Saan ba ginagamit yun? Oh. Yung tangke na yun sir, yung mga na-include ko na air compressor na napupunta sa tangke, ginagamit yun sir sa starting air. Starting air. Compress sa service air, service air. Wait muna, pero yung main air reservoir na yun, di ba yung pressure yun? Ilan bang pressure nun? So ang pressure yun, di ba, nakikita natin dito is millimeter natin sa 27 to 25, di ba? So yun yung main air tank, yung main air reservoir. So ang ano doon, galing siya sa tangke, galing muna siya ng atmosphere, tapos sasaksyonin ng ano tawag yun? Ng compressor, tapos lalabas siya papunta sa air reservoir or main air tank. So ang pressure dito sa main air tank is 25 to 30 bar. Tama ba? So MPa yung nakalagay dyan, so converted na yan as a bar. So ngayon pag sa main air tank, merong connection yan, papunta sa yung tinatawag na control air.
Kasi itong main air tank, ang gamit lang ito is para sa starting ng main engine, generator. Kasi yung main engine natin, ang means of start niya is by compressed air. So, kailangan malakas talaga yung hangin. So, around 20 bar pataas hanggang 30. And then, pag nakaproduce na, pag may laman na itong tangke, may valvula yan dyan, papunta sa control air. So, itong control air naman, ang pressure dito, ilan? Idea yun. Di ba, nag-iikot kayo minsan, ilan yung nakikita nyo na idea? Na pressure. 15, sa'yo 15. Tayo. 18. So, ang sinabi nyo, mali. ang control air, pag sinabing control air, ang pressure niyan 0.8 megapascal. Oh, 0.8 megapascal or 7 to 8 bars. Yan yung control air. So huwag niyo palagpasin lagi sa pag lumagpas na to ang control air natin na more than 0.8 megapascal or 7 to 8 bar, meron yung mga relief valve or safety valve na pumuputok or basta ikita mo yun sa control air dyan. Di ba may safety valve siya, pumuputok siya minsan. So yun kasi mini-maintain lang kasi ang control air, yung mga cover tube, yan yung daanan ng control air, maliit lang yun siya. So kailangan talaga 0.8 or 7 to 8 bars. So basta control air. At ngayon, except sa control air, itong main air tank, may connection din yan siya papunta sa tinatawag na service tank. Service tank. So minsan, wala rin service tank sa barko. Dito rin siya galing sa main air tank. Pero sa experience ko, mayroon talagang tangke para sa service tank. Ang purpose naman ito ng service tank, ito yung pinapalinis natin sa mga filter o sa mga impact range. Yung mag-operate. So kadalasan pressure nito, halos parehas lang din dito sa control air. 0.8 or 7 to 8 bars. Pero minsan, sa makasampa kayo sa ibang barko, wala tayong tinatawag na service tank air. So saan siya kumukuha? Dito siya kumukuha sa main air tank. Pero magtaka kayo, bakit dito sa main air tank ang pressure 25 to 30 bar? So ngayon wala, diba magtaka kayo, pagdating dito 0.8 bar, bakit dito 25 to 30, wasak to, wasak yung mga linya. So bago yan mapunta dito, tandaan nyo lagi, bago pumunta dito sa control air na tank or service air na tank, o kung walang tanke, bago yan pumunta dito sa mga outlet ng engine room, meron yung tinatawag na Reducing valve. So yun, reducing valve. Yung tatawag niya, reducing valve. So minsan may adjustment yan eh. Nakita ko lang na ang loob niyan, may spring yan siya. May spring tapos may pinipihit sa taas. Experience ko, hindi pa ako nakaranas na yung control valve ay nasira or yung palyado. Control valve, reducing valve pala. So yun. Kaya galing siya ng compressor, galing siya ng atmosphere, then suction siya sa compressor. And then pagkatapos ng compressor, saan napunta? Sa main air tank. So yun yung pressure na 25 to 30 bar. Tapos papunta siya sa ibang tangke. Yun na yung papunta siya sa control air. Tapos yung control air, bago siya pupunta ng control air, dadaan muna siya ng reducing valve. Tapos pagdating ng reducing valve, i-reduce niya yung hangin. So kaya magiging 0.8 to 7 to 8 bar. Okay? Yun yung tatlong hangin na ginagamit sa barko. Una, main air tank or starting air, control air, at saka service air. So tatlo lang. Starting air, control air, at saka service air.
Okay? So ayun guys, tapos na tayo ngayon sa mga types ng air na pinoproduce ng main air compressor. Ngayon, punta naman tayo sa loob ng main air compressor. So una, punta tayo sa kung ano yung mukha ng piston. So as you can see, ito yung mukha ng piston ng main air compressor. So, nakita nyo, meron din siyang groove dito. Dito meron din siyang groove. So ang tawag dito is first stage. Ito yung first stage na piston. At saka ito rin naman sa baba, ang tawag dito is second stage na piston. So kung magtataka kayo na isang piston lang siya na naging dalawa. So parang dinikit siya ba? So ito meron din siyang lagayan ng piston ring. Ayan, start. Tapos meron din siyang connecting rod. So basta kung matanong kayo, ang tawag dito first stage na part ng piston, first stage piston, at ito naman yung second stage piston. At ngayon punta naman tayo sa tinatawag nating mga high pressure at low pressure valve. So ngayon po ito, nakikita nyo to yung malaking to. Ito bagong bago, ito yung luma. So ito ngayon bago, pinalitan namin. So ang tawag dito is low pressure valve. So ang tawag dito, low pressure valve suction delivery. So kung bakit sa tinatawag na suction delivery? Ito yung suction. Ito yung suction. So pag baba ng piston, suction siya. Tapos pag angat niya ulit, ito yung delivery. Dito siya lalabas. Ito sa outer part na to, ito. Ito yung delivery. Kaya tinawag siyang low pressure suction delivery. So, first stage, low pressure suction delivery valve. Ngayon, punta naman tayo sa high pressure valve. So, ito yung high pressure valve. So, ito yung siya kung nakadikit na sa compressor. Ito yung isang set. So, ito, ang tawag dito, nakita mo yan dito sa marking niya kung S meaning suction, kung D naman discharge. Kaya dapat alamin mo kung ano yung posisyon ng suction at saka delivery. So delikado po siya pag nagkabaliktad. But anyway, pag baliktad, I think hindi naman siya mapapasok sa ano niya sa loob. Iwasan na lang natin magkabaliktad. So yan. Isa, delivery. Tapos ito, suction. So I think hanggang doon na muna yung video natin at medyo mahaba na. Bago ko tapusin tong video na to, so tanungin muna natin itong dalawa kung may natutunan sila. So Louie, may natutunan ba kayo? Enrique, may natutunan ba kayo? So ngayon, tatanungin ko sa inyo, ano yung mga natutunan nyo sa video mo? Yung sa sa tatlong ano sir. Tatlong klase ng hangin na inaano dito sa barko. So ano yung tatlo na yun? Control air, service air, saka yung ano sa starting air. So, ano sir, yung mga bar, ilang bar? Sa main starting air sir, 25 to 30 megapascal. Sa control air naman sir, 0.8 megapascal for 7 bar. Tapos sa service 7 bar or 8 bar. 8 bar. Tapos yung sa starting air, ilan yun? 25 to 30 sir. 25 to 30 bar. Kung megapascal, 2.5 to 3.0 megapascal. Tapos yung sa'yo, may naaalala ka yung tawag doon sa valve na yun? Malaki? Ano sir, yung low pressure discharge, suction and delivery. yung valve. Tapos yung maliliit, anong tawag doon? High pressure, High pressure, second stage valve. So ang pangalan talaga nung malaking valvula na yun, na pinapakita ko kanina. Low pressure suction delivery valve. Tapos yung isa naman, yung maliit, high pressure suction valve at saka delivery valve.
So magkaiba yun. Yes, sir. Hindi yun siya, yung isa kasi kaya tinawag sa suction delivery kasi nga yung nasa gitna, yun yung suction, Sa outer. yung sa outer, yun yung delivery. So pag nagbaba yung piston, suction, tapos pag angat ng piston, delivery. So gusto ko sana siyang i-explain sa kung saan siya papunta, about sa kung saan dadaan ba, kasi dadaan yun siya ng intercooler at saka aftercooler. Tapos dadaan pa yun sa piston na pupunta siya sa tangke. So wala tayong video, hinahanap ko. So sa susunod na lang. So abangan nyo yung video na yun at i-upload din natin kung nakita mo. I think hanggang dito na lang. So kung umabot ka sa video nito, maraming salamat sa panonood. Ay, at saka pala, gusto ko lang i-highlight na meron kaming ano dito, yung assessor, kung anong masasabi niya. Ano masasabi mo, Bert? Okay lang? Pasado yung dalawa, pasado? Pasado. Oo, pasado. Okay. So ayun, pasado yung dalawa. So meaning, competent sila sa kanilang duty. So I think that is for today. This is Jellard that always say that success is a choice. So always choose to be Successful.